Hello. Ito. Hello, nasa Star Mall na ako. Wait lang, nasa parking ako. Maghahanap na ako ng pwesto. Hello po. Ay. Ayan, nasa Star Mall na ako. Papasok na ako ng Star Mall. Alam niyo, meron akong paboritong kapihan dito. Yung bibingkinitan ba yun? Yung bibingka, tapos parang native coffee yung coffee nila. Sa Star Mall na wait lang, hanap lang akong pwesto. Eto, favorite ko tong kapihan dito yung Bibingka and Coffee. Eto. Hi! Alam niyo to? Alam niyo tong Bibingka and Coffee? BKK? Wait lang Hello po. Ano po? BKK pairing. Ay, wala Bibingka. Coffee na lang. Ano lang meron? Wala na rin coffee. Mag-close na kayo. Ha? Wala na? So, naghihintay ka na lang ng closing. Congratulations. Marami siyang kita today. Ilipat na ako. Wala na palang to. Wala silang coffee. Ayan, dito, naisip ko sa either here or dun sa napakamahal na coffee project ni Camille Villar. Ayan. Teka. Bili lang akong coffee, ha? Bili lang akong kape.
Natawa ako yung BKK. Wala silang bibingka, wala na rin silang kape. Pero open pa siya. So kung naghihintay ka na lang ng closing. Oo daw. Ayan. Ay, hindi na nagana. Ayan. Dito ako sa Star Mall. Kita-kita tayo sa Coffee Project. Coffee Project. Dito sa napakamahal na kapihan ni Camille Villar. Bili lang ako ng kape. Wait. Wala ba silang ano dito sa labas, ano? Wala silang kapihan sa labas. Wait, yung entrance. Ay, siwa. Kape muna tayo, guys. Ay, yung mga ano dyan, yung mga naghahanap sa akin dyan, nandito na ako sa Star Mall. Hindi ako pinayaglakad. Ano ba eh? Paki-share na. Madam, ba't parang... Savano ulit now, please, sabi ni Justine. Andito ako sa andito ako sa, pangalan nito, ay Ma'am Luz, thank you for the stars. Andito ako sa Star Mall. San Jose del Monte nga, Jefferson. Hello. Bulletproof coffee, please. Okay lang, ma'am. Dining kayo? To go. Okay lang, ma'am. Ano lang kasi ng tall size. Plus kaming available na cup for tall. Parang tall lang naman yata talaga. Opo, ma'am. Yung cup, ma'am, wala kaming available. So, sa grande ko siya ilalagay, pero hindi siya puno, ma'am. Sa tall size. Yun lang, ma'am. Yan lang po. May water kayo. Water, please. Sa side, ma'am. 205 lang. Carry nyo na lang. Yes, please. I'm sorry. May smaller bill ko ba? Wala pala kaming bills. Nakalimutan ko yun. Ayun, ma'am. 5 pesos na lang. Wali. Wali lang ng 5. Try ko na lang. Okay lang ba, ma'am? Puro 50. Okay lang. 500 din ito ko kayo. Pwede na ako ba 500? Ay, hindi lang ng 5. Oh, ikaw. Ako din meron. Sige, ma'am, okay lang sabay ko yung change mo, ma'am. It's okay. Buzzer ko na. May cup kayo for water? Yun, ma'am. May baso naman.
Wala. Ay, ito. Walang baso. Thank you. Sorry, ma'am. Ma'am, sa food side, avocado lang available dyan. Yun lang po. Na-realize ko na uhaw ako. Ayan. Pwede siya hot, pwede ice. Mga taga San Jose dyan. May seat pala sa labas. May seat sa labas. Anyway. Ayan. Andito na ako. Iniintay ko lang yung kape ko. Pagkatapos, after nito, tatambay ako dun sa, alam mo yung parang may park dito sa, sa Star Mall, sa baba. Ayan. Hello, Go for Green. Hello. Grabe pala ang panira ni Maharluket. Sa Tay Kami na yan, signature, sabi ni. Hayaan nyo na po siya. Hayaan nyo na po siya. Ito kasi yung problema ng mga yan, okay? So, naniniwala sila that the signature campaign is not going to bring PRRD back. Now, if you think na hindi maibabalik ng signature campaign si PRRD, hindi maibabalik si PRRD ng Pilipinas because of the signature campaign, you're free to believe that. They don't sign. Diba? Pero kami na namamag-asa that the signature campaign will help in any shape or form, that PRRD would be able to be brought back to the Philippines because of the signature campaign. Ano nyo? Anong problema ninyo? Diba? Ngayon, the rationale for the signature campaign is this. We want the Supreme Court to decide on the habeas corpus cases. We want the Supreme Court to decide correctly, okay? What we want to do is for them to decide correctly. And why do we have to make the Supreme Court feel that this is an important decision? How are we going to make them feel that this is an important decision? We petition. We write them a letter that the future of the Philippines is on their hands. That if they're going to decide on the letter to the Supreme Court, if they're going to decide based upon our prodding dahil sa signature campaign natin on the petition ng mga habeas corpus cases na yan, marami tayong umaasa, marami tayong naniniwala na nasa kamay nila kinabukasan ng Pilipinas. Ayun. Star Mall, San Jose del Monte, Bulacan. Yes, opo. Yung gustong pumirma, punta na po kayo dito. At saka yung gustong kumuha ng signature form, punta na po kayo dito. Ayan. Miss Joey, dito naman ikaw sa Santa Maria Park, Bayan. Dito sa Bulacan bukas, sabi ni Kahil. So, sige, pwede natin gawin yan. Pwede natin gawin yan. Tilban po kayo dyan, taga SJDM lang kami. Hanggang gabi. Kasi yung Dunkin Donuts naman dito, 24 hours eh. So, siguro magsiya ako dito habang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Ayan. Punta na kayo. Hi, Sas. Ayan. Puro na lang issues. Love na lang. For now, as long as dyan si BBM, di ako believe sa SC, sabi ni Melanie. The SC is going to stay in power, is going to be, sorry. The Supreme Court is a permanent institution, Melanie. Okay? So that is the exact reason why we are doing this. Kasi we want them to make the right decision, not because nandyan lang si BBM or whatnot.
They are a permanent institution. So kaya nga tayo nagsisignature campaign. We are actually trying to put pressure on the Supreme Court to do the right thing, na mag-decide sila ng tama na ayon sa Constitution. Ayun. Miss Joy, for another day, I suggest Dunkin near Philippine Arena. Super laki ng outdoor area doon. Ang ganda tumambay doon, sabi ni Kalilso. Oo nga kaso nga lang, laging puno. Sige, itatry ko. Bukas mag-ano ka, at yung mga taga Santa Maria dyan, na umayos kayo. Pag nagpunta ako doon, magsipaglabasan kayong lahat. Okay? Ayan. Hello, Ann Maharot. Ayan, thank you. Si Ann Maharot, nag-commit na siya na yung mga taga-Paris na gustong sumama doon sa signature campaign movement natin. Pupuntahan niya kayo sa bahay. Pwede niyo siyang kontakin, mag-meet up kayo, and things like that. So, i-message niyo si Miss Ann Maharot. Ayan. Na Banatera. Banatera pala to, no? Si Ann Maharot. Ayan. Meron ba sa QC? Ayun. Hindi ko po alam kung meron sa QC pero you can start po. But ang dami nag-ask sa akin, Miss Joey, kung meron pa pa-sign dito sa HK. Madami pa rin gusto mag-sign sa mga di naka-sign last Sunday. Oo nga i-message niyo si Alvin and Theorism at saka si Ma'am Dani Batawan. Si Ma'am Ligaya, i-message nyo sila kasi they are conducting signature campaign. Pero, of course, syempre, hindi naman kasi sila pwedeng gumawa ng malaking event for that ganon. So, tsaka hindi naman kailangan ng event to, hindi naman kailangan na parang magkumpul-kumpul or things like that. Kasi all you need to do is to sign to make your signature count. Yun lang naman yung kailangan gawin dyan. So, yun. So, i-message nyo sila. Si Alvin and Theorism, kung taga Hong Kong kayo, i-message nyo sila. So yun. Okay, ngayon yung mga nagsasabi na yung mga negative yung mga naysayers diyan na nagsasabi na ay hindi niyan mapapauwi si Tatay Digong ganyan. Okay. You know, it's not a guarantee na mapapauwi talaga natin si PRRD because of this. In the same manner, na kapag wala tayong ginawa, ganito yan, okay? Pag wala kang ginawa, 0% ang chance na makakauwi si PRRD. Pero pag meron kang ginawa, dahil meron kang nasilip na pag-asa na maaaring makatulong ito sa pagpapauwi kay PRRD. Okay? Are you not gonna take that chance? Are you not gonna take that chance? Sa ICC, wala na tayong pag-asa doon. Compromise na yung ICC, wala tayong pag-asa doon. So we have to work here in the Philippines. We have to do a shake-up dito sa justice system natin dito. Namanindigan naman yung ating justice system, yung ating judiciary. So, umaasa pa ba kayo na magkakaroon ng favorable decision sa ICC? Wala na. And if you're not going to do anything, lalamunin ng buhay si PRRD sa Netherlands if you're not going to do anything here in the Philippines. Ayun. Ang importante, nag-effort tayo for PRRD. Mapauwi o hindi si Tatay Digong, at least may ginawa tayo. Correct! Diba? Nasa coffee project ako. Iniintay ko lang yung kape ko. Pagkakuha ko ng kape, bababa ako dun sa may parang park dito. Ayan. Tapos pwede tayong magkita-kita. Si Yuming, tanga-tanga yan. Isa pa yan Diyos ko po naman. Hindi ko alam kung pinagpapapansin niyo pa yung mga boba na yan. Ayun. Ayun, sa mga nagtatanong, ma'am, punta kayo dito, ma'am, punta po kayo dyan. Kaya po ako labas ng labas dito sa San Jose del Monte kasi taga dito po ako, okay? Hindi ko po mapupuntahan yung mga lugar ninyo. Hindi po ako makakapunta ng Alabang, ng Quezon City, ng Las Piñas, ng Mandaluyong. Hindi po kaya ng powers ko, okay? Ganito po ang kailangan natin gawin. Ang kailangan po natin gawin, kung kayo po ay taga-Alabang, Las Piñas, Quezon City, i-download nyo na po ang signature form, okay? I-download nyo po ang signature form, or i-message nyo na lang ako ang magsasend sa inyo, okay?
i-message nyo ako, sasendan ko kayo ng link, sasendan ko kayo ng signature form at saka ng letter, and then you can start signature campaign with your friends and with your family, with your relatives. Ganon, okay? Ayun. Teka ha. Okay na yata yung kape ko. Wait. Sabi ni Sena, correct Miss Joy, sana magkasundo na. Hindi po tayo magkakasundo kung patuloy po na yung grupo ni Maharlika ay inaaway ang ibang mga Duterte supporter. Kung hindi po kayo naniniwala at hindi pa po kayo nagigising na hindi Duterte supporter yan, tuloy-tuloy lang yung panggugulo na yan. Nakikinig pa kasi kayo eh. Ayun, hello kuya. Okay na? Okay, thank you. Yes, okay, thank you. Thank you very much. Ay, otra guys. Dito po ha. Ayan. Ayan. Pababa na tayo. Teko. Oh, puta. Mainit. Yung sleeve. Senator Camille Villar, yung sleeve ng coffee ninyo is so hot. It's not working. It's burning my hands. Ang init, puta. Ay, shit. Ayan, so nandito ako. Ayan, nandito ako Ayan, upo na lang ako dito. Ay, okay na. Hello, ayan. Ayan, I'm back. Sabi ni David, mga taga Sambuanga, I'm still accepting signatures. May pumunta na 3 taga ibang barangay kanina. Sir David, gusto niyo po mag-post ako ng announcement? I-message niyo po ako ng details kung saan kanila pwedeng ma-meet or kung saan kanila pwedeng puntahan. Gusto mo? Pwede akong mag-post. Ayan, marami kasi naghahanap eh. Sayang, galing ako dyan kanina, ma'am, sabi ni Aline Miguel. O, punta na po kayo ulit para makapirma na kayo. Sister, send nyo po ang form, sabi ni Daboy Mira. I-message nyo po ako. I-message nyo po ako. Hi, Filipino Leaks. Hello, hello. Filipino Leaks, baka pwede ka naman mag-run ng signature campaign dyan sa Cebu. Pati escalator dyan, ate, puro not working. True, ayan. In fairness, ang ganda ng ang ganda ng cup ng coffee project, oh. Ganda talaga, very very instagrammable, very cute, very Potang init. Diyos ko, sobrang init. Yes po, PM kita. Nag-post ako kaso walang masyadong traction, sabi ni. Sige Sir David, i-share ko po yung post mo, ha? I-share ko po yung post mo. Mag-post po ako, tapos, itag kita or mag-comment ka na lang. You can reply yung mga nagko-comment na taga Sambuanga. Ayan. Ayun. Nakapin po sa FB page ni Miss Joey, may downloadable file.
Miss Joey, PM po pala sa'yo about po sa signature campaign this coming Saturday. Hello! Pipirma po kayo. Wow, thank you. Hello, baby boy. Baby boy, baby girl. Baby girl! Hello, hello. Ayan. Meron na tayong first honor. Si Kuya nandito na. Salamat, sir, ha. Ayan. Ay, ito punuin natin to. Ayan. Sir, ito po. Ay, gusto mo hawakan ko muna si baby. Para habang ipikir. Ayan. Oh, nakakuha na ako ng bata. Hello, hello. Huh? Huh? Bango-bango. Ayan. Congrats, first honor. Miss Joey, mag-PM ako. Sabi ni Vensha, Dimpa. Sige po, yung mga gustong makakuha ng link, makakuha ng mga downloadable form, i-PM nyo lang po ako. Ayan. Tapos ako na po ang ako na po magsasend sa inyo. Ngayon, kung kunwari nagmamadali kayo, pwede naman kayo pumunta sa page ko. Tapos dun sa pinned section, sa pinned post, nandun po yung mga link ng mga downloadable form. No, bebe? You are so cute. You are so cute. Ano? Akin ka na lang. Hmm? What do you want? What do you want? Ang cute-cute ng baby ko. Ayan. Post ka, ma'am. Tapos repost ko. Sige. No problem. Sir David, i-message niyo po ako, ha? Ayan. Kiss ako. Ay, kinis ako! Ayan. Lani. Kayo lang mag-isa, sir? Inatid ko lang po yung misis ko. Okay. Dumiretso na kami dito. Panggabi si misis? Okay. Ayun. Nakaraan pa dapat ako pupunta sa Saban. Sa Sabano? Kaso malayo. Malayo ba? Hindi lang po. Mas malapit ka dito, sir? Oo nga, maraming nagsasabi mas malapit daw dito. Nahanap yung ID ko. Wala pa lang ang dala. Ihanapin mo muna, sir. Baka meron sa mga previous messages mo. Meron. Masyado lang matang. You're so juicy. Bagay na. Sa akin ka na lang. Ngayon, anong oras po kayo dito? Hanggat may tao. Hanggat merong Bye-bye! Bye-bye! Joey, pasign. Ay, hello po! Hello po! May second honor na tayo. Nabasa ko yung photo. Sabi ko, Star Moon, punta na na. Thank you, sir, ha? Anong gagawin? Ma'am, mag-sign lang po dito sa... Ito po. Sign lang. Opo. Sir, thank you po, ha? Salamat! Bye-bye! Bye-bye, bebe! Miss Joey, pwede bang pa-shoutout sa mga Duterte supporters dito sa Boracay Island na gustong maging part nitong global signature campaign for FPRRD? Mag-message lang po ako sa FB page sa Aklan Duterte pa rin. Thank you. Ayan, Aklan Duterte pa rin. Hello po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo. Ayan. Ayun. Ma'am, sign na rin po kayo. Join na rin po kayo. Ayan. Makamaleni ka po. Wala naman po problema kahit makamamaleni ka. Basta, you're thinking about rule of law. Kung gusto mong maparusahan si PRRD, dapat dito siya parusahan sa Pilipinas. Pwede mo siya parusahan dito eh. 'Di ba? Pero wag dun sa ibang Medyo bansa. siya no? Saan ba siya? Ano ka pa ba? Gen Z. Saan ka? Gen Z. 22. Oo, Gen Z. Ayan. Mag-sign ka na din. Ang alam mo, ang goal is, kasi ganito, pagka dineclare ng Supreme Court na legal yung pagkidnap kay PRRD, it can be done to anyone. It can be done. I'm telling you, it can be done to everyone. Kung sa former president nagawa nila yung ganong injustice, they can do it to ordinary Filipino. They can do it to me. Kami na kasi nung dati yung sila kasi parang, ano ba sa FEU? Ano ba sa ano? Ano yung sa FEU yung Liberal. Pati yung kuya niya.
Okay. Mga ano kasi, sino mga naririnig, sino naririnig nyo doon ng mga political eme? Mostly ngayon po nag-ano po kami sa mga good governance party. Ano raw yung good governance sa kanila? Ano raw yung good governance sa kanila? Basically po yun, nagsusupport po sa mga yung prinsipyo po ni Vico Soto. Nini? Vico Soto po. Liberal pa si Vico? Liberal si Vico eh. Pero kasi yung actually sa totoo lang, wala namang Vico is okay, pero hindi siya earth-shaking. Yung parang kasi yung the way they look at policy na for example, ito. Okay lang naman. Hindi ka naman nakikita. Don't worry. Hindi ka naman nakikita. Pero for example, I'll give you a tangible example. Okay. Si Vico Soto, he boast on the increase of savings. Actually, to be fair, hindi naman siya nagyayabang. Pero yung mga supporters ni Vico, nagyayabang sila na malaki yung savings sa Pasig ng Pasig. And it's true kasi talaga namang nag-rearrange ng nag-realign ng mga budget, nag-realign ng priority si Vico Soto. So that is why marami silang pera, marami silang savings, ganyan. But Vico Soto is a re-electionist. Pero taon-taon lagi siyang may savings. In government accounting, savings is a sign of inefficiency. Savings is not a good thing. Okay? So, dun pa lang, bagsak ka na sa management. Dun pa lang, wala ka ng good governance doon. Why? Because a good government is the one that can project their expenses for a certain period of year and can plan accordingly on how to utilize the budget sans savings. Yung savings should be for the reason of extraordinary unforeseen event, extraordinary event, kaya ka nagkaroon ng savings. Yun dapat ang reason kung bakit ka magkakaroon ng savings sa gobyerno. Pero hindi ka dapat laging may savings, taon-taon may savings. Hindi po pwede yun. Kasi that's a badge of bad governance. Kasi ibig sabihin, hindi mo na plano yung mga mo, mababa yung absorptive rate mo. Meron kang pera, hindi mo siya nagagastos. And that's bad because it means the people are deprived of basic services that is supposed to be given to them with that budget, with that money. Ayun. So, yung mga ganyang bagay, hindi nila pinag-uusapan sa mga liberal conversations. Yung kasi sa mga school ko. Kasi siya Ganun kasi sa college eh. Kasi kahit ako rin ma'am, nung nasa UP ako, yung mga liberal conversation, they do not really deep dive. So, ang sasabihin lang nila, yung mga, yung matunog sa bata na, of course, with all due respect, but those people who haven't really experienced working or yung hindi pa nakapagplano sa buhay, yung hindi pa talaga nakaranas ng mga financial challenges, they would have little questions when you say, good governance tayo. Kasi, hindi mo pa naman na-experience talaga yung mga challenges eh. So, ganun yung nangyayari, ganun yung nagiging nagiging Pero kasi masyadong technical din. Basta yung policy kasi ni Vico. Result-based. Yung parang talaga siya, tough lang. Oo, actually. Ayaw nila ng gano'n, yung mga age nila. Gusto nila yung, Grabe naman. yung parang may pampering, no? Yung may pampering. Yung ayaw nila yung masakit. Actually. But, ako lang po, for today's video, di ba? Opo. Kaya sa mall ako, kasi baka mamaya pagka doon ako sa hindi ka na-shock. Hindi naman, ma'am. Ayun. Nagdito lang din ako sa Facebook. Nagdito lang ako, ma'am. Hanggang, dyan lang ako sa proper. Matagal mo na akong follow. Ay, talaga po. Sa mga maraming pinadilig. Ha? Mga maraming pinadilig Na page. Oo, ang dami kong pinadelete na page. Ay, ako yung na lang, yung Joe TV na ngayon Yung sa YouTube. Oo.
O kasi laging nawawala yung FB ko eh. O ka ano. Pangit si Lisa. Oo, correct. Ayun. Ayun lang. Pero sa akin walang ano, kasi when I was younger, ano rin naman ako, yung very idealistic din ako. Ano ako, UP ako eh. Sa UP Baguio siya. Oo. From UP Baguio. So when I was younger, ganun din naman yung point. Kasi you want to really do all the good things, di ba? Kasi pag sinabi mo good government, that's really our goal. Ganon. Yun na rin naman talaga ang ano doon. And I would say na ano, kumbaga parang... Sa State U din ako sa PLM. So madami, madami rin madami doon. din. Oo. Pero Oo. hindi ako masyadong... Hindi ka nadala. Sa mga ganun yung mga Oo. ito type. Ayun. Masyado silang drama. Oo. Nung nasa college ako, ma'am, ang mga issues noon, yung galit na galit sila kay Gloria, galit na yung mga ganon, yung parang, well, she has her transgressions, no, si GMA, but she also actually did hard decisions that we are benefiting up until now. Intellectual naman talaga siya. Oo, intellectual Tapos talaga napaano siya. Talaga ako, yellow. Hmm? Yellow. Before, oo. Parang feeling ko goody-goody. Yes, correct, oo. Tapos sabi ko, Totoo. okay, parang wala pa pala, hindi pa pala pula, hindi Oo. pala tinakita. Yeah. Yun, kagaya ma'am yung ano, naku, with all due respect ha. Kunwari yun yung... Hindi, kailangan pa niya, Oo. ano eh. Oo. Pero hindi kita inaaway ha. Oo, or whatever, ganun. Yung... Oo, ano lang, open conversation lang. Ganun. Ano din siya eh. Tapos, parang hindi, yung katulad niyo sa, ano niyo, na open kayo sa politics. So, tatlo lang kami. Yung panganay ko, 27. Ikaw ilang taon ka? Kasi edad. Gen Z rin eh, no? 27 panganay ko. Ganun din siya. Hindi masyadong ano sa politics. Tapos, ayaw niya nga din kay Digong. Kasi inaano nga sila dun sa Oo. dapat hindi daw. Ayun. Sabi ko, Pero kasi, what are you going to do with a drug addict who's killing other people? You cannot tell that person na magbago kasi yung kamag-anak ka niya sinukuan na yan eh. 'Di ba? hindi, tsaka yung kinalakihan ko sa ano ko, recto. Kaya malalim ma'am yung ano mo, tingin mo Mas talaga alam sa mo yun, nagmamariwana, Siyempre ako, yung nakikipagpatentero ka sa life and at sa ano mo no, sa safety ng iyong kipay araw-araw kasi feeling mo mare-rape ka, kaya ganyan. umalis kami. Oo. Hindi naman, kasi yung mga kabarkada ko, addict eh. Oo. Pero, siyempre nakita ko yung ano, yung But, walang future. Correct, oo. At saka yung when they become that kind of addict ba na, kasi meron naman mga functional addict eh, kasi ma-addict pa rin. Ang problema kasi, yung mga addict, pag dumating sila dun sa point na hindi mo na makontrol, hindi mo talaga sila makontrol. Ganon. They are not going to listen to anyone. They will do violence, they will kill, they will make nakaw, di ba? And those are the addict na nilalabanan natin. Di ba? Oo, yung wala na talaga yung sa wisyo. Oo. Nakakapulala. Correct. Meron, madami akong kapitbahay. Kasi dito may banda sa may CPJ. Oo. Yung grabe, the worst yung Oo. buhay. So, umalis. Yung nag-asawa ko, umalis kami. Oo. Kasi sabi ko, walang future. Yung mga bata. Oo. The reason why PRRD, nagkukwento ko guys for the benefit of Madam, ayan. The reason why PRRD has a very, very strong stand sa mga addict is because nung first term ni PRRD as a mayor, when Davao was really very, very magulo pa ng mga panahon na yun. And itong kwento na to, talagang I think it encapsulate yung yung paninindigan ni PRRD against drugs. Because as a mayor, pinuntahan siya ng tatay. Humingi ng tulong sa kanya. Mayor Digong, tulungan mo ko. Yung anak ko, nire-rape ng isa kong anak na addict. Lagi niyang ginagahasa yung anak kong babae. Okay. Punta ngayon yung Mayor, tulungan mo ko. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pumunta sila ngayon dun sa bahay nung humihingi ng tatay.
And so, naabutan ngayon ni PRRD at saka nung mga pulis, nire-rape nung kuya yung nakababatang babae. Siyempre, palaho ng iyak yung batang babae, ganyan-ganyan. Palaho talaga siya ng iyak. So, sabi ni PRRD, hindi natin po pwedeng pasukin yan. Kasi pag pinasok natin yan at mapatay natin yung anak mong adik, baka madamay yung anak mong babae. So what we need to do is patapusin mo muna yung anak mong lalaki. Ibig sabihin, patapusing rapin. Patapusin mo muna yung anak mong lalaki para mas malaki yung chance na buhay yung babae. And then, saka natin hulihin yung isa mong anak. Kasi, pag pumasok tayo dyan, may hawak na patalim yung kapatid, yung anak mong lalaki, mapapatay niya yung babae, mapapatay namin yung anak mo. Diba? So, dalawa yung anak mong mamamatay. So, they have to decide right there and then. So, those are the difficult decisions that people like PRRD has to make every day para labanan yung droga. There's really no space for, ay hindi, hulihin natin, posible yan. Kasi ang tawag dito, huwag tayong mag-employ ng violence, ganyan-ganyan. Because the father do not really know what to do. At yung father, pinili na lang rin niya na someone's gotta give. And in that situation, o sige, tatanggapin ko na lang na matatapos yung anak kong lalaki, na rapin niya yung babae. In that case, buhay silang dalawa. Because in that very situation, the least possible crime that will happen is rape. Or mamatay yung dalawa niyang anak. So those are the choices of the people who are fighting drugs. Ganon. Grabe din talaga pala sa dabang. Oo, ma'am. As in. Ano kasi siya ang tawag dito, historically, di ba nga, force yung migration dyan, parang pinapunta yung mga taga-Luzon para i-populate yung Mindanao. Eh syempre yung Mindanao, meron siyang locals. So because of that forced migration, nagkaroon ng mga local conflicts, mga things like that. So meron talagang pinaghuhugutan na, so that's why magulo yung Mindanao eh. That's one of the reasons. And among other things na mga problema. So it erupted into violence, yung mga ganong ensures. So, maraming layers. So, I really suggest that you do not look at it on face value because there are so many things there are so many things that you have to unravel in every issue that they want you to believe in. Ganon. Parang gusto na kasi nila yung parang image talaga pristine, nurture, correct, oo. Na si Rizal Diveros never nagmura, Oo. So, But you cannot put tinitingnan nila order. si Duterte na pag nandun sa TVs, nakikita nila na palamura talaga. No tolerance of naman. no tolerance sa bullshit, ganyan. Because you really have to speak the language of the criminals. Kaya tuloy kinaibigan tuloy sila kasi ang bait-bait nila. Kinaibigan tuloy sila ng kriminal. Hindi mo na mawari kung i-let go ko na lang ba? Yun yung ayoko na nga makialam. Pero ma'am, kasi kapag kayong Kasi yung asawa ko din nasa ibang bansa. Siyempre pag sabi ko, sasama ako. Alam mo naman, pag galing ka dun sa mga gano'n na place na siyempre meron ka din parang bakit wala tayong ganito? Na prinsipyo na siya yung mga mahihirap, lalo na mahihirap. Sasama nga ako sa rally. Sabi ko, pwede ba? Nahimik ka. Sabi ko, sasama ako daw doon. Taga ano lang naman to, isang mising. Nahimik ka. Hindi ikaw na nga lang nandyan. Madidelikado pa yung buhay mo. Na lang. Sabi ko, syempre, mag-take pa rin ako ng stand ko. correct, oo. Sabi ko, kawawa naman si Digong. Kahit uwin lang si Digong. Correct. Tapos dito nyo i-try, dito nyo i-demanda, dito nyo ikulong, di ba? Parang sabi ko, titigil din naman kayo.
Yung sa ang pagnanakaw, di ba? Oo, yung convicted criminal nga gusto niyong pauwiin sa Pilipinas. Eto pa, wala pang formal charge. Hindi niyo pa alam kung ano ikakaso sa kanya. Hanggang ngayon. Pauwiin lang, sabi ko. Oo. Tapos, bahala na kayo. Diyos na bahala sa inyo. Do they tell you that PRRD doesn't have any formal charge in the ICC up until now? They skip that information. Hindi nila sinasabi dyan. Hindi na. Nanonood ako na yun. Nanonood ka na. Kasi parang hindi ko din mapuwersa na sa paniniwala ko na bahala na lang kayo pagdating ng panahon. Information, Hindi naman yeah. kasi ang- Information naman yan eh. It's not gonna change. Nawala lang ako ng Ha? Nawala lang ako ng pakasama. Walang ano? Nawala lang ako ng pakakay kay Papa D. Wala ka. Nawala na ako ng paki. Nawala ka na ng pake. Yun nga din. Kasi, di ba, pag bata naman talaga. Ano, nakakita ka? Ayan na. Ay, hello po. Ayan na. 4:15? Ay, sorry. Ayan, nandito ako sa ano. Ayan, yung mga ano, andito ako sa top. Ayan, papakita ko para makita nila yung ayan. Eto po, ma'am. Thank you po. Online ko. Ma'am, thank you ha for coming. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Mahina ba ang signal? Oo nga, mahina ang signal eh. Hi, Boss Dada. Akin na ang Japan. Send mo lang instruction. 1 month ako doon. Thank you, Boss Dada. Ipipm kita. I love you, Boss Dada. I love you very much. Ay, dala akong dalang ay. Opo. Sa ano po, cellphone? Baka meron pa yung picture ng ID or whatever. Ayun. Ano ko na nakikendy ko ngayon? Sige po. Or kung ano ma'am, isulat nyo na, yung cellphone number nyo ma'am, naka-register sa inyo yan, di ba po? Yun na lang, cellphone number na lang po. ID, okay na po yan kasi ID ano naman lang yan. Ayan. Okay, naka-finish na tayo isang page! Teka po Kung araw na po kasi tayo babalik-balik. Oo, hanggang ano tayo, hanggang December 15 tayo, pabalik-balik. Ayan. Okay, bagong page. Thank you. Pag nakikita ko po kasi yung live niyo, tapos na. Ayan. Tapos Miss Joey, saan ka punta? Ano po, sa December, papunta po ako ng Davao ng December 16. Actually, pupunta rin ako ng December 13. I recently, learn na pupunta pala ako December 13 ng Davao. Kasi, yung fun run ni Kong Pulong, magtatayo rin kami ng signature, doon, ng signature booth. Ganon. May, opo, for the senior citizen and PWD sa Davao. Kasi yung mga proceeds lang. Sa for the benefit of the senior citizen and the PWDs. Ayan. So, yun. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Hindi ko ako nakatingin, wala kang ano kanina. Sabi ko, Ay, di, oo. sorry. Kanina bang hanapin? Ayan. Dahil pala, yun, gaganyanin ko na, para kita nila. Ayan. Tapos po, December 16 po kasi, may Christmas party yung mga charitable institution na sinusuport ni PRRD. So, pupunta po ako ng Davao to do yung mga ginagawa ni PRRD na, syempre, hindi niya na magawa ngayon, wala siya eh. Ayun. Tapos, from there, magbibilang na po kami ng signature kung ilan. Pagkatapos, intayin po namin yung mga susunod pang papadala by second week ng January. ID, ano Kung ID meron yan? ng sapat na signature, doon na po namin ihahatid sa Supreme Court lahat po ng Lagay firma. mo yung number. At saka ng letter. Oo, ma'am. Pag ganun, kailangan Ma'am, actually ito, wala tong political funding whatsoever, ma'am. As in, wali talaga. Ako, I am running on what I earn through YouTube. So, yung kinikita ko sa YouTube, yan yung mga pambili ko ng ticket papunta ng Davao, pang ganun. Medyo mahal din, ma'am. Opo.
Thank you, ma'am. Thank you. Sabi ko, ano ba yung nakatulog ko na alas 5? Hello po, pag-side po kayo. Thank you very much. Salamat. Hello po. Oo, correct. Yun lang. Ay, yun lang. Totoo. Kasi feeling ko yung wala na tayong parang nakakawala ng pag-asa pati yung batas. Totoo. Diba? May warrant of arrest. I think oo, pagka sinasabi nila konti, sinasabi nila ano na meron, malamang meron yan. Malamang meron yan. Kaya ano talaga, kaya nga, now more than ever, kailangan na talagang mag-decide ng Supreme Court. Ay, yung unang petition natin, ma'am, TRO yun eh. So, nireject na yung TRO. Pero, meron pa yung issue na hindi pa nare-resolve, yung cooperation ng Philippines to ICC. So, parang jurisdiction issue yon. So, kaya dapat yun, decidean na rin ng Supreme Court yun yung malinaw, categorical decision na rin doon sa jurisdiction. Tapos, yun yung habeas corpus na tatlo. Yung tatlong habeas corpus, ma'am, yun ang matindi. Kasi, sa Pilipinas, ma'am, hindi ka po pwedeng nakakulong ka na wala kang charge. Si PRRD, magsasyam na buwan na sa ICC, wala pa siyang formal charge hanggang ngayon. Ma'am, thank you po. Thank you po, maraming salamat. Sir, maraming salamat po. Opo. Ay, sir, thank you po. Thank you po. Maraming salamat sa oras. Ayan. Po? Hindi kasi nila. Ang mabait kasi sa kanila yung ko alam kung ano mabait sa kanila. Anong need dyan? Po? Anong kailangan? Ano po? ID lang. ID lang po. Para? Anong ID number lang po. ID number. Opo. Hindi na lang sana nila pinakialaman. Pero pinakikialaman na yung tax. Tapos Totoo. pinakailaman na yung matanda. Yun. Alam mo yun, makapakasasa na kayo. True. Ayun. Mukhang magpupuyat si Sir, daming balot. Hindi na kayo pupunta ng ano? Ng Sabano. Pag pinalayas po ako siguro dito, pumunta ka sa Sabano. Parang mas marami Kasi may friend ako Mas marami nandun sa Sabano. Bibirma yun eh, kaso nandun na sila sa Sabano. Nasa Sabano sila. Marami pong tao doon, di ba? Mas marami Galing tumatambay ako sa doon. Bano eh. Kailan? Ay, sabi mo nasa Star Mall ka. Okay. Hindi kahapon, ang sabi ko, magsa-Star Mall ako. Tapos, although, hindi, magpupunta naman ako sa Sabano eh. Yung other days sa Sabano pa rin naman ako pupunta. Ngayon hindi. Ngayon baka dito lang muna. Opo. Ang Jo, yung picture tayo. Oo naman. Idol pa niya. Ay, salamat. Saka parang may lumabas sa ano. Ano yun? Ay, Salamat. Thank you po. Salamat Ano po. to? ID number. yung sa Sabano mo, mas marami. Sige nga, pupunta. Siguro mga 10. Sa labas ng McDo doon. Sa... Oo. Tapos may mo tabahin dito. Sige. Oo. Pero more on learning kasi sila. Ay, Oo. mais ka. Sige na. Thank you. Oo. Marami doon. Oo nga. Actually kahapon, ang daming pumunta, taga Marilao, isang barangay sila. Nakakatuwa. Sinabi lang din ng kaibigan ko. Mm-mm. Punta ka sa ano, nandun yung nagpapasign up tungkol sa ano. Oo. Kaya sabi, Ayan. sige. Saan po Itsura ko. Diyan lang, sa ano, Palmera. Lapit lang. Kaya Oo. tinakbo ko. Kasi Thank you, ma'am. yung friend ko sana, kasi akala ko magsasabano kayo. Mm-mm. Doon ko pinapunta. Kaya- Okay. Sabi ko, pumirma ka doon. Opo. Picture tayo. Sure. Sama na tayo, tatlo. Iyakin si ma'am. Ang isang picture ko. Yeah, po.
Quality check. Okay na yan. Thank you. Salamat, ma'am, ha. Good luck, ha. Opo, thank you. Opo. Ay, opo, ma'am. Para may kasama ako. Chika-chika tayo. Ayan. Kapo, naawa yung mga kapatid ko sa akin. Sinamahan ako. Sabi ko, papagod na ako kagabi. Sabi ko, ano kaya si Joey? Sabi ko, pirma ko. Kaya lang, sabi ko, Hanggang alas 11 kami. Nung dapat hanggang alas 12 yun kasi yung kapatid ko nagre-reklamo na. Uwi na raw kami. Ayun. sabi ko, yun na lang sa susunod. Opo. Tapos sabi ko, sabi niya sa Bano ulit. Tapos sabi Star Mall daw. Star Mall. Yung anak niyo, ma'am, dalawa. Oo, Dalawa. panganay ko 27, may trabaho. Oo. Ano rin siya? Ayun, mama. Pink rin. Mama Lenny rin. Sabi ko, kasi sabi ko, siguro kaya gusto niya si Mama Lena, feeling mas mabait siya kaysa sa akin. Sabi ko, hindi naman ni, kaya lang parang nakikita yung leadership sa kanya. Oo. Mas matagal. Actually, doon talaga ako na-amaze sa kanila. Doon ako na-amaze sa kanila na parang bakit yung iniisip na, di ba na, Parang napaka-inimplo nila na Oo. nanay sila. Kasi, bakit? Basta, siya yung ganun. Basta, hindi pwede basta. Ako nagpapaaral sa inyo, tapos sasabihin nyo, mas nakikita niya yung image niya na mas okay. Oo. Sabi ko, ano nangyayari yun? Basta, pagdating sa leadership ni yan. Yung ano nga nila, yung parang, ano ba, hindi ko nga maintindihan eh, kung ano yung leadership na sinasabi nyo eh. Oo. Yung idealism nila, hindi ko nga maintindihan. Oo. Kaya nga, pati yung tingnan mo, kaya nanahimik rin to si Vico Soto eh. Kasi, di ba yung, parang niya, anti-corruption, ganyan. The mere fact na ang dami mong savings taon-taon, the mere fact na ang baba-baba ng absorption rate mo, you're actually giving a huge space for corruption. Kasi saan napupunta yung pera? Bakit, di ba? Ba't hindi nagagastos yan? Ba't hindi na yan? Hindi yung ginawa ni Pinoy dati, yung madami kunyari savings eh. Oo. Kasi, Ano din? oo. Pero yung kay Pinoy, kaya maraming savings kasi pinagbawalan siya na gumastos sa mga infra dahil nga sa PDAP at saka DAP, dineclare na unconstitutional. So ngayon, ang ginawa niya, since hindi niya magastos yung pera, nagbayad siya ng utang. Kaya Ganun. feeling nila ang galing-galing. Kaya piling nila ang galing-galing. But it is a Supreme Court decision. It is a consequence of a Supreme Court decision. So kaya ganun yung ginawa nung panahon ni Pinoy. Tapos, ano lang din, swerte lang din si Pinoy kasi yung economic foundation nakinabang siya sa economic foundation ni GMA eh. Nakinabang siya doon. Tapos, nung panahon niya, walang significant crisis talaga na nangyari sa Pilipinas. Except Yolanda, except South 44, except yung mga bagay na finak up talaga ni Pinoy, yung hostage, yung mga ganon. Oo. Pero maswerte siya na walang sobrang, like, walang pandemic, di ba? Tsaka hindi Mga pa ganon. uso talaga yung baha. Oo. Oo. Nung panahon na yun. Kasi, Pero hindi ma'am, tayo kasi. matindi yung number of death ng mga baha nung panahon ni Pinoy. Pag bumabagyo, matindi yung number. Yun nga lang kasi, hindi pa kasi natin alam na pwede palang iwasan yung death. Kasi nung panahon ni PRRD, meron talagang significant decline sa number ng casualty every time na bumabagyo. As in, ngayon, balik na naman tayo na, pagka merong malakas na bagyo, may namamatay, merong ganun. Kasi hindi ko pa nga natatapos yung libro. Pero may asawa ko bumili ng doon, hardbound, may softbound. Oo. Sabi ko, di mo naman binabasa, hindi pa-autograph lang tayo. Sabi ko, paano tayo Oo. paano tayo pa-autograph kay PRRD? Nasa dahil na. Sabi, malay mo.
Kasi nasa ano siya, Portugal. Sabi ko, ay hanap naman sa likod. Nasa Portugal. Pero madali lang pumunta sa Netherlands. Pag nandun na sa Portugal. Oo. Seaman po yung asawa niyo, ma'am? Ano siya? Ano ba? Ano siya sa mga refinery? Ah, okay. Yung site, yung kunyari magbibuild ng refinery, Oo. magbibuild ng planta. Ah, okay. Ah, okay. Kunyari yung mga Aramco. Oo. Dati sa Middle East siya. So parang nagde-design siya ng mga manufacturing plant, mga So, ganon. siya yung sa QC, yung lahat Quality ng control. database. Ah, okay. Very important. Very Lahat ng important database job. Para ano ka ng siniling. Mm-mm. Kaya yung progress. Ewan ko wala diyan. Mm-mm. Meron ba dito? Oo, mga yung part ng mga manufacturing structure. Kasi kailangan naman talaga yan para... Database ng lahat. Ika-gather niya sa lahat ng discipline ng engineering. Oo. Pag yung progress nakita na, makakapanilin. Sa Ah. mga sa mga So siya ang may hawak ng gripo ng kumpanya. Oo, medyo ganun. Correct. Pag hindi niya ginawa ang trabaho niya, walang kita. Ganon. Very important job. Dagdagan mo yung progress. Mm-mm. Mm-mm. Oo. Ayun. Ay, mag-comment nga kayo. Ay, hindi ko alam kung kung nandiyan pa kayo. Hindi ko alam kung comment naman kayo dyan. Hindi ko nakikita. Ang huling comment na nakikita ko, Aklan Duterte pa rin. Ayun. Balik naman kayo dyan. Hindi ko nakikita. Ang huling comment na nakikita ko, Aklan Duterte pa rin. Ah, okay. Yung screen ko hindi gumagalaw. Okay, okay. Nandito ako sa... Ayan, nandito ako. Doon sa may park. Ayan, hello! Katagalan kasi inano ko pa sa amin. Ay, perfection! Kasi Thank you, hindi thank na you namin very napuno much. ano kasi wala yung iba eh. Okay lang po. Malaking bagay na po ito. Tapos na po kayo, nakasira na po Opo, kayo. opo. Thank you, sir. Sir, baka naman pwede ko kayong mapicturan. Hawakan niyo yung letter lang po. Ayan. Kanina yung ang daming nagpirma, hindi ko napicturan. Sorry naman. Kasi sabi namin, kaysa mapunta yung dito, Oo. kami na lang sa lugar namin. Correct. Oo. Sir, pero baka meron pa kayong mapapirmahan. Ah, sige po. Ano naman? Kailan po ba? Ang tawag dito, message nyo lang ako, sir. December 16 papunta ako ng Davao. So hanggang December 15. Ah, sige Message po. nyo lang ako. Para Pupuntahan, sa iba. pupuntahan ko kayo, sir, kahit saan. Ayan. Salamat. Thank Thank you you. po. Ayan, salamat po. Hello po. Ay, nagpipirmahan sila. Hello, hello. Punta sa ilong niya. May baker ba yan? Hindi. Ano to galing sa nanay ko? Pala eh. Ang liit ng mukha nyo. Sa personal nga. mo. Mas maganda ako sa personal mo. Yes. Eto na po ba yun? Yes po. Hindi kami nakapunta sa Sabano, sabi ko dito na lang. Oo. Thank you ha for coming. Ayun o, Hello yung po. live mo. Hello sir. Thank you po. Salamat po sa pagpunta. Ay, di mo. Ganito lang ako sa lahat. Kaya, Ah, followers. thank you sir. Kalis dito lang. Tumakas lang kami. Anong ITSS? O diba? O ako lang. Sasamahan ako ni mami. At ng kanyang kakampink baby. Joke. Wala si Ma'am Sat. Nasa ano yun? Nasa China yun. China yun eh. Oo. Oo nga. Hindi uwi yun. Eh, grabe. Alam mo, sobra siyang... Nakapatayin na yun. Ay, sinabi ko sa inyo. Totoo yan. Totoo yan. Sa dami ng sa dami ng mga sinabi niya, tsaka ng mga exposés niya. Pero parang Ano dito yung ano ko? parang first
ay, yung anong tawag doon? Yung talaga siya yung naka-experience ng karumal-dumal na ano ng pamilya. Di ba kinuha siya? Na consultant. Oo, Tapos oo, oo, Pumunta silang bahay. oo, Yun na lang eh. oo, totoo. Na maano mo Yung, Mag-ibig yung na lang. Pwede mo itong kwento nga niya, yung parang sabi niya narinig nga raw talaga niya sa ano ni BBM na, no, corruption is okay. Doon daw siya talaga parang, anong okay? ano siya, tapos sabi ko, ay, ayos mo pala ito sis. Andun ka na eh. Ah, Malapit ka na sa kusina. ah, kung mukha lang siyang pera, no? si TP nga, di ba? True. Bulakenyo yun, ha? Ay, taga-Bulacan Di pa. namin Taga San yun natanggap. Rafael yun, Diyos ko. Si Titi na. Nagpupuyat pa kami sa live niya. Ganun lang siya. Visit. Ayun. Ay, hindi makakahalo yung iba. Ha? Opo. Kasi pagka umaga mainit. I'm maarte like that. Parang galing pa kayo ng Bagang yung restaurant ko sayang. Parang galing pa kayo ng Gilit. Sa hindi po ano po 'yon. Mga ibang grupo po 'yon. Mga initiative lang po ng mga taga doon. Ito po sir. Kumukuhaan ko kayo. Ayan. O picture tayo. Go, go. Pagkaano kami, Panabo. Davao. Okay. Nung birthday ni PRRD, pumunta kami. Pwede kami Davao, 24 hours lang kami. Nagtulong kami doon, yung mga pakain. Thank you, Mami. If namin hawak. Ay, ba't ako ba? Thank you. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Taga Panabo pala kayo. Oo. Alam mo ba, nung long time ago, yung Panabo City pala, part pala siya ng Davao City. Kasi sobrang laki pala talaga ng Davao City. Tapos, Ano lang siya, nilaban lang para ma-separate. oo. Kasi nga po, ano, Oo. Oo. Ay. lahat ng pinsa namin doon, nandun. Ah, Side ng mother namin. oo. Malapit na akong tumira dun eh. Kami ba? Naghahanap kami ng ano doon. Mahal na ng lupa doon. Oo, actually. Careful. Sir, thank you po. Sir, picturean ko po kayo. Okay lang ba? Sige. Okay lang po. Thank you. Mga takas. Uwi na po kami, Miss Jo. Ingat na po. Opo. Thank you very much. Ayan. Diba? Natutuwa talaga ako, ma'am. Pag yung kunwari, yung mga nagpupunta, nagpipirma, yung mga bit-bit na bagets, may mga ano. Oo. Oo. Yes. Ano? Ano ba? Hindi ko alam, leadership ba yun? Ano ba tawag dyan? Ewan ko, ma'am. Hindi ko alam. Autistic po yata ako eh. Parang nandun ako ang sakit na katawan. Sabi ko, okay na yun eh, mag-vlog, okay na yun, expose. May natututunan na kami, may ano kami, lalo na sa mga hindi talaga nanonood ng 24/7 ng updated. Kaya lang news hindi na reliable sa akin. Totoo. Tapos sabi ko, okay na yun eh. Ini-inform na sa mga batas. Huwag mo lalabas. So, alam mo sa totoo, ma'am, alam mo kung bakit? Bakit nga? Hindi talaga ako makatulog nung inaresto si PRRD. As in. As in 3 days din ako umiiyak. Oo, hindi talaga ako makatulog. Walang yan. Ano ka? Bastos kayo. May, I think it's because, I do not know. Siguro dahil na rin sa, well, of age na rin tayo. Parang medyo majonda na rin tayo. So parang, hello po! Mag-sign po kayo. Thank you po. Gwapo-gwapo naman ni Kuya. Ako yung nag-comment kanina. Okay. Sige sir, firma na po kayo. Opo. Sir, thank you ha for coming ha. Ang dami gusto mong pauwi kay PRRD. Totoo. Ma'am, hanggang anong oras po kayo dyan? Hanggat bukas po ang Star Mall. Char. Umalis na yun, yata mo. Ano? Hanggang alis 9 lang yata to. Hindi, pero eto yatang part na to, parang steady lang siya. Mga ganon. Oo. Siya sa Dunkin' Donut, 24 hours ang Dunkin' Donuts.
Thank you, sir. Oo. So, 9, 10. Oo. Siguro ma'am, pagka mga 9, lipat ako sa van. Sige, oo, madami. Oo. Madaming tao doon. Ayun lang. Nakasasakyan ka naman, di ba? Apo. Nakapark naman ako doon. Ayan, sa ako. Tapos, nakakatawa ma'am, kasi, nung kinidnap si PRRD, papunta ako ng Villamor. Gabi na yon. Kasi nung umaga nun, talagang grabe talaga yung posting ko talaga. No, ano nangyayari, talagang halos every 20 minutes yata nagpo-post ako nun nung araw na yon, gano'n. Pagkatapos, nung gabi na, hindi parang sinichismis na nga na kidnapin, dadalhin siya sa Hague, ganyan. Hello po. Ay, mag-sign kayo, sir. Saan na ba yun? Ano po, ito dito, para po sa petition po sa Supreme Court, i-ask po natin yung Supreme Court na mag-desisyon na po tungkol doon sa habeas corpus ni PRRD. And ultimately, utusan po niya yung Office of the President na since kayo ang nagdala kay PRRD sa The Hague, kayo rin dapat ang magpa-uwi sa kanya dito sa Pilipinas. Ayun po. Hindi po, walang problema. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Ewan ko rin yan, ma'am. Po. ID po ba? ID po, kahit ano pong ID. Opo. ID number lang naman po, sir. Name, naman. address. Go. Nasa natin. Thank you. Salamat. Medyo blurred siya. Salamat. Tingnan mo nga. Kuya, thank you, ha. Pinipili ng paraphernalia. Diyan lang. Hindi po, sa may Ascobin. Subil, Thank you, ha. Maraming salamat. Yung ano mo, helmet mo, kuya. Sa Cypress ako kuya eh. Doon ka bumili. Malayo man. Scoobil? Mahal pa naman yan. Ay, saan po kayo dito, ma'am? Sa proper. Sa Prato. Oo, doon ako sa proper. Sa Metrogate lang ako. Thank you. Malayo sa TV. Ha? Nauna lang ako. Ay, go. Ayan, bati ka, kuya. Sa Ay, praise doon sa punpo po. Ayan. Thank you. May pagkasulinahan harap. Salamat. Oo. Doon na ako. Itong uniform ito, ma'am. Doon ko binili yun eh. Yan na pala. Sabi mo kasi Hindi, ma'am. Kasi Sabi ni sa Matt, Ascobin, madam, yung iba. punta ako, Camellia lang, makikipirma ako. Sabi ni Matt, go, let's go na, tara At saka na. pati altar. Si Mark na nag-aano. Sarado na ba yun dyan? Tindahan? Saan po? Dito, meron kayo tindahan dito. Dami na nagko-comment. Oo, please, mag-respond kayo dun sa mga nagko-comment, sagutin niyo yung mga nagtatanong para alam nila kung anong gagawin. Ayan. Ayan. Saan ang probinsya niyo, kuya? Kapis po ako, ma'am. Kabis. Yung mga security guards sa van, mga taga-Davao. Katintulungan sila ako. Yung tindahan, ito yung uniform nila, mga companies, military supply. Okay. Sa may Grand Cypress. Opo. Doon ako located yung tindahan. Nice. Doon na pala bumili ng uniform. Opo, ito pong uniform na suot. Sabihin, punta ka doon pag sabihin mo may discount. Bili ka, tapos, hindi ako ng bigas eh. Mga 15. Akin, ngayon. Ay, nice. At 13 po yung coffee. 13. Sige, punta ka doon. Magahan ko lang. Wow, thank you. Thank you po. Thank you, sir. Salamat po. Ayan. Ayun ang kawawa si Miss Joy. Kasi pag dito ka nakabase, ang liit ng
Totoo. Siyempre, hindi mo naman yan sila lagi-lagi makakabili. Kasi Oo. yung iba kong mga guard, kapunit-punit na dito, kabibili. Oo. Kasi hindi nila priority. Oo. Wala pala silang ano dyan, no? Clothing allowance or usually wala. Hindi katulad sa SM. Oo. Provided. Oo. Oo. Kasi mataas din naman yung rate. Oo. Kaya medyo okay sila. Mm. Mga ano. Oo. Tsaka I'm sure ma'am, meron silang supply, kunwari mga establishment like SM, meron sila ng sariling supplier ng mga ganyan eh. Kasi ang dami nilang CQ eh. Diba? Oo, pero yung maliliit na item, kunyari hindi mo kasama sa sale. Ayun ang ano. Kunyari, Oo. wala. Oo. Mga garrison belt, mga So, ganon. magkano sila. Ah. So, ano na rin ako dyan, mga 9 years na din. Ang problema lang ngayon is, syempre, sa sobrang mahal na ng bilihin, napunod yun sa muna sa pagkain. Mm-mm. So, yung sales, ramdam mo talaga. Yung di nag-abroad yung asawa ko, hindi ako pwedeng Totoo ma'am. Totoo ma'am. Pero pag yun talaga yung minsan ways mo na yung pagkakakitaan. Hindi sapat. Totoo. Totoo. Kasi may dalawa kang ano, may dalawa akong bebe. Tapos minsan dito, nagtataas na rin. Oo. Sa permit nila. Oo. Ay, yung mga taxes, yung mga lahat, nagtaasan lahat. Grabe. Nag-online ako dati sa Shopee. Kasi nung pandemic, patok talaga siya. Oo. Dati, Wala, grabe ma'am. Ang tawag dito, nagulat ako. Kasi meron din akong, dati nagtatrabaho ako sa government. Tapos, meron akong side, kasi ever since, ganun yung orientation sa amin ng tatay ko eh. Kasi yung tatay ko, lumaki ako, talagang maraming trabaho yung tatay ko. Marami siyang sources of income, ganyan. So, ganun rin ako ma'am. Meron rin akong Shopee. Nung nag-open ako ng Shopee ma'am, sobrang, parang 0.7% pa lang yata yung ano. alam mo, 20, 23, kunyari sa 1,000 yung sapatos. Oo. Yung degree na. Oo. Oo. So, siyempre, konti lang yung markup mo. Correct, oo. Yung market mo, guard lang naman. Mm-mm. Maliit lang yung sawa. Oo. Ngayon, magkano? Totoo. Totoo. Ay, naku, tiniiyak. Dati nga ma'am, ano lang, per sale, kung kunwari sa 1,000, ano lang, naranasan ko yun, parang 7 pesos lang yung, yung per sale na kinakaltas. So, liit lang, wala pang 1%. Ganon. Kasi matagal ako na ma'am sobrang, siguro more than, bagong-bago pa yung Shopee noon. Noong nag-start ako. Kasi Ayun. 2020 nag-pandemic eh. Dahil 2019 nag-open sila. Ang baba Tapos, pa. ang tawag Yan, dito- umiiyak na yung mga online seller eh. ngayon hindi. 5% na Parang- daw ngayon eh. Hindi na ako na gano'n. Mm. Kasi magkano yung may tax pa. Totoo. Meron pa silang service fee, may transaction fee. Ano Oo. po, ang daming fee. Sa inyo na napunta lahat. Correct. Ayun. Parang, Ang- hindi na. Yun yung isa sa problem ng DBM administration. Pinahirap talaga nila to do business. Sa totoo lang. Kaya nag-aalisan yung mga negosyante eh. Parang mamili ka na lang kung ano yung pinakagago nilang Totoo. Oo. Yung pabrika ng Pampers ma'am dito sa Pilipinas, magsasara na. Ay, ganun. Yes! As in yung Pampers na tatak? Yes! Pampers sila na gago. Grabe talaga. Tsaka meron pa nagsira din, di ba? Yung JP Morgan. Ano ma'am, ano lang naman yon, parang yung isang section lang. Isang section. Pero 250 na Filipinos yung nawala ng trabaho. Saan talaga yung mga opportunities kung ginandahan lang talaga nila. Totoo. Yung hindi sana sa Vietnam, hindi sana sa Thailand. Dito sana kasi yung Actually, location natin. ang bad decision ma'am yung sa Pogo. Yun yung bad decision. Kasi yung yung Pogo, madami talaga siyang na-employ dito sa Pilipinas. Tapos, ang mga sugal, well, medyo may moral question kasi sugal nga eh, 'di ba? But anyway, hindi naman titigil ang sugal sa mundo eh. Hindi mo mapapahinto ang sugal sa mundo. Iba ang Pogo sa China naman, yung parang online naman talaga. Yes, Wala ma'am. naman siyang Tapos ang mga Pilipino. ang mga sugarol diyan, mga Chinese.
Sabi ko nga, kung galit kayo sa Chinese, edi dapat mas lalo kayong pro-pogo para masira yung buhay ng mga Chinese na sugarol. Basta lang maipush nyo yung sinasabi nyo mali si PRRD sa Oo. pag-legalize. Oo. Na hindi nyo nakita na matagal, kasi nga na ano sila. Apektado Hindi nila naiintindihan sila. yung ano hindi Nung nila, illegal pa siguro, Yeah. dami nilang ano. kubra. Oo. Tapos nung na-legalize, umonti yung kubra nila, ganyan-ganyan. I think yung policy ni PRRD sa Pogo is one for the books. It is a government policy that is very, very balanced. Ganon. Ayun. So, ayun lang. And, Lahat naman yung parang dati. Kasi naniniwala naman talaga ako sa kanyang pinagpupuyatan na lahat ng pinipirmahan niya. Ngayon, feeling ko hindi. naaral niya talaga, ma'am. Oo. Hindi, siya ang pumipirma pero hindi niya inaaral. Hindi niya inaaral. Yung napaka-ano pa ng Bersamin. Totoo. Dapat yan si Bersamin magsalita eh. Kasi Parang hindi. parang hindi siya magsasalita. Pero nakakaloka, Pero ma'am. pag pinitpit yung mga bayan. I'm sure. Oo. Kaya nga dapat, ito si Bersamin, i-ano natin yung Amina ba yan? si Amina. Mga tao kasi yan ni Martin eh. Mga tao Sabi ni ko, Martin. andun na nandun na yung link eh. Konti na lang nandun na sa inyo eh. Kaya ano na dun na sa magjowa, dun sa Malacanang. Pero nililihis, tapos si Bato. Lahat yes. Alam mo to, parang, oo nga, kasi mahilig sila sa Netflix eh. Parang ginagawa na talagang pelikula. True. Parang kawawa tayo. Oo. O baka tayo lang sa mga concern. Kasi parang pag tinitingnan ko naman yung mga tao, Miss Joey, parang normal naman. Kasi nga hindi sila aware, hindi nila naiintindihan on a policy level analysis. They are not hindi sila critical na makita talaga yung problem. Kaya nga sabi ko, yung mga bata, the reason why na-enamor sila dun sa good governance, sa mga ganun. Kasi hindi talaga nakikita yung hindi pa sila naka-experience kung paano ma-confront ng mga problema. Like, for example, kasi pag ikaw, meron ka na talagang corporate experience or meron kang negosyong pinapatakbo, doon ka makaka-experience ng pagbabalance eh. 'Di ba? Doon ka na parang, ang tawag dito, pagka kunwari, ganito, kinikikilan ako ng City Hall or whatever, what am I gonna do? Yung mga ganon. Because those are the real experience of the people doing business. Na, pagka kunwari, meron akong mga kailangan pagdesisyonan. So, how am I going to balance it? 'Di ba? Kaya sila, ang simplistic nung approach nila, like for example, pati yung sa flood control, ang tingin nila, pagka contractor, yung contractor talaga 100% na masama. Sila ang kontrabida, na parang, negosyante lang rin yan. Tingin ninyo, magagawa niyan yung mga ginawa niya nang wala yung kakuntsaba. In fact, ang nagbibigay ng instruction, oo, ang instruction dyan, ang mga yan, kaya ginagawa nila yung mga ginagawa nila, kasi binibigyan sila ng instruction ng mga nasa gobyerno. Ako kasi yung dating trabaho ng asawa ko, sa sila, yung makipag-lead. So, meron dati. Pero ngayon talagang pinakamalala na ghost project. Oo, totoo. Totoo yan yung hahanap ka ng ibang bidder. Tapos, bibigyan mo lang sila ng percentage. Oo. Ako, panalo mo naman. Sa susunod, kayo. Oo. Pero medyo tempered. Pero walang goals. Oo. Medyo tempered. Sa mga sila, sa mga engineering, Oo. mga pumping station. Totoo. Oo. Sabi ko, kawawa talaga yung Vizcaya. Nakasira din talaga sa kanila yung pag-flex nila ng mga Nung nangarap silang magpolitiko, doon sila, kasi doon nila nakalaban si Vico Soto eh. Oo. Alam nyo namang Yun ang malaking pagkakamali nila. Tapos, imposibleng walang yan. Correct. Mga karumal-dumal na nangyari dyan sa Oo. mga biro mo. Tapos si yung babae, no? Yabang na.
Correct. Pag ganyan, Quiet ka lang, oo. Ang mali ng mga diskaya, nangarap silang magpolitika. si Vico ba nga? Si Vico ang kalaban nila eh. Si Vico ang kalaban nila eh. Kaya nga din pinipaint nila yung mga diskaya na parang super evil, super ano, ganyan-ganyan, yung parang ang mali ng mga diskaya, okay? Magkalinawan lang tayo. Kakuntsaba ng mga taong gobyerno ang mga diskaya. But because nangarap ang mga diskaya na maging part ng gobyerno, ayaw nyo na. Specifically, nung kinalaban niya si Vico Soto. Feeling niya Oo. siguro, pag nagpolitika tayo, hindi lang tayo kakapiranggot. Ilang percent? Kasi ma'am, tingnan niyo yung ano niya, tingnan niyo yung sa mga statement niya, ang ginagawa ng mga diskaya, hustler yung mga diskaya eh. Kukuha sila ng maraming project, maliit ang kita, pero maraming project. So ngayon, kung kunwari, kumita sila ng 10 million sa isang project, masaya na sila. Kasi kung kunwari, meron kang 10 project, that's 100 million. Diba? So, ganun yung ginagawa nila, binovolume nila. Feeling ko, kahit konti lang, at least nasa circulation pa rin. Correct. Oo. And then wait for the proper time that you can get the big project. May pinipinpoint pa nila na, ba't nung kay PRRD, madami kayong kinita. Magaling din sumagot eh. Kasi dati, wala namang ganito. Kasi dati nakakapag-bid sila. Yun Ngayon, totoo. oo, nakakapag-bid sila. Ngayon, dahil ngayon mga diskaya, hustler, okay lang sa kanila maliit ang kita, basta makuha yung kontrata. Ngayon, pagka-bidding, mananalo talaga sila kasi willing silang mag-cut ng kita nila eh. Ano din ito sa ano din, popular din sa akin. Oo. Na ano sila yung na-miscalculate nila yung ano, na-miscalculate nila yung influence nila at saka yung wealth nila na kaya nila maging independent. Tsaka ngayon ko lang nakita na para binawi yung mga asset mo. Oo. Totoo. Ano lang, basta lang. Oo. Yun yung inaano ni Marcoleta. Kawawa sila actually. Kawawa sila. Naaawa ako, kaya lang sabi ko, sige, mukha naman kayo But- sanay sa hirap din eh. Hindi, at saka kasi pinili nyo rin kasi yung ganyang buhay Pero eh. feeling ko hindi sila makapag-umpisa. Kilalang Eh, difficult, magiging very difficult na sabi ko. unless yung mga pinayaman nila ay tutulungan silang kasi ang dami nilang tinulungan yumaman eh. Unless yung mga tinulungan nilang ano. Oo. Mas may pinalilipat ka na ba? Oo nga, alas 9 na. Lipat ka na. Teka, teka. Parang Lilipat na masipag ba din tayo? sila daming tao. Ayan. Kaya kuhaan mo kami. Hello po! Picture ka pa, may pangabil ka. Ayan, hello baby girl! Ayan. Saan po kayong galing? Francisco. Ako yung Ay. Ma'am, thank you. Nag-prepare pa talaga si ma'am. Naligo pa. ko kasi yung trabaho ko bago ko. Ay, okay. Ayan. Thank you, ma'am. Oo, wala. Masunod ko sa bahay. Para kay Bibi. Kung di lang ako nagmamadali, samahan ko sana kayo dyan para wala atang bodyguard, ma'am. Huwag kayong mag-alala, si Kuyang Guard, DDS. Okay lang ba kung buong address ba? Ano lang po, kahit yung ano lang, yung San Francisco, Francisco, barangay lang, gano'n. Ano to? Naku. ID? Ay, sorry. Ma'am, thank you po. Thank you rin po. Maraming salamat for taking time, ma'am. Ay, kuhaan mo kami ni Nadia. Kahit ito nila kami ganito. Bless, baby. Bless. Very good. Merry Christmas. Thank you po. Oo. Francisco. Hindi pa, ano mo na lang. Ayan. Yan.
Demanding si mami nyo. Wala pa akong pambili. Thank you. Pero, actually pricey si, yung Baker Medical Aesthetics. Pero ma'am, worth every penny. As in. Kasi okay ma'am. Ang, tawag dito, ang maganda kasi sa kanya, i-check niya talaga yung condition ng katawan mo. Gano'n. I think kaya rin naman sila pricey. Kasi talagang, ma'am, Yun yung payat ni Joey. taray. Dati ba yan eh? Macho pa ang mukha niya eh. True. Bola. Bolang-bola lang. Hindi, ang pangit. Ayun. Mami, ano mo sa akin ah? Send mo sa akin. Pangit eh. Teka. Gawin natin. Isa cellphone mo. Oh? Maganda yung cellphone. Maganda yung cellphone. Bakit gano'n? Nakunin na daw yung kasi. Live naman ba? Live cellphone. Live? Pag live, ano yung sabihin? Gumagalaw. Yan mukhang ini-inject sa mukha. Kaya lang takot ako sa injection. Mag-intermittent fasting na lang ako. Pero yung sabi nga daw, kasi siya, sa mga PCOS, may PCOS, parang okay din daw yung Oo, niya. ma'am. Kasi nagiging regular daw yung Oo. Kasi may may PCOS ako. Meron ka? So ngayon, nung nag-start ako mag-baker, umayos talaga yung period ko. As in, Naging regular? naging super regular. Tapos yung talaga, yung hindi na siya painful. Tapos yung parang, pag lumabas siya, yung parang nailalabas ko lahat, yung ganon. Di ba per week? Per week, oo. Pero ngayon kasi parang nag-start ako ng almost once every week. 2 months na ganon. Pagkatapos, after nun parang dumadalang na siya, parang once a month na lang, ganon. Kasi Ayun. maintenance ka na lang, okay na yung parang umukay ka na. Oo. Talaga, ibabalance niya talaga yung hormones, ma'am. Dati na, gumagana. Sabi ko, Wala pang exercise to. Feeling ko pag nag-exercise ako talaga. huwag na, hindi na kailangan. Hello, hello! Pang-surfing na yan. Hello, maraming salamat for Kailangan taking ID, di ba? time. Yes po. Para pumirma ka na rin. Hello, hello. May ID ka naman. Sige, send mo sa Ayan. Sige po, may pirma na po kayo. Nakita rin kita yung person. Oo. Ay, wala akong ID dala. Na nang aaway. Wala akong dalang ID. Yung cellphone number mo, registered sa'yo. Yung registered sa sarili mong account. Yes. Ayun, sige, cellphone na lang. Cellphone. Oo. Kung wala yung ID. Lalagay mo na lang sa ID number yung cellphone number na. Asan ba si Dad? Nandun sa kay Mayan? Sa app. Oo. 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 Sobrang sobrang hindi ka talaga nila tatantanan. Kasi talagang very, talaga, monitor talaga nila yung progress mo, gano'n. May okay pa ba siya kahit 50 years old na? Okay pa ba siya? Oo naman, ma'am. Actually, nga siya, yung... Nakatakot kasi. Yung iba, di ba self-inject sila? Oo. Oo naman. Let's go. Idol ko si Madam. Be, gandahan mo ha. Saka po pa ito pinapunta sa bano eh. Bigyan kayo na yun. Thank you. Thank you. Ay, alam niyo, nakalimutan ko. Meron pala ako stickers dito.
stickers ko. Yes. True. Actually, madam, ito from Anti-Duterte, ha? Me. Yeah. Panoorin mo tong video ko na to. Actually, in-upload ko to March 11, di pagkaano kay tatay. Oo. Pero ikaw muna natin, habang ipagkwento. Gusto ko marinig yung kwento mo. Sige, ikwento mo dito. Sinabi ko naman sa video to eh. Oo. Alam mo tong video na to, 200k views in just 3 hours, 4 air share. Sabi ko, siya magti-trending siya, kaya dinilit ko na. Kumbaga, nag-share ako ng hinanaing ko nun. Ang daming lumuha. Ito nga daw, watch mo na lang. Sige, be. Ang daming lumuha sa video ko na yan. ID ka ba? Student ID mo? Pwede student ID. Way back 2016 na pumunta ko, syempre, nakalang-administrasyon pa sila Noy. Pwede pakinggan mo lang, bigyan mo oras sana. 6 minutes lang naman yan eh. Ayan, naka-squatter, commuter, araw-araw nakikita yung buhay-buhay ng Pilipino sa mga nagpo-commute tulad ko. MRT, everyday ako nasakay na pupuntang Quezon City. Minsan nag-LRT rin ako. This is so true. Pag taga-Bulacan ka, diba? Yung pagtatrabaho ka sa Manila. Yung binoto ko. Naranasan ko kaya galing dito. Ortigas yung office ko. Ayun, 4 hours diyan. Pero, diba? nang naano ko siya, Naranasan ko talaga, mami, na umuwi ako, umiiyak ako, tangina. Ganun ka din din. yes, buhay yan ang mo. mga na to. Ang dahilan niya kaya ayaw niya palamura. Sabi ni, Ayan, nasa video nga. Sinabi ko talaga. Kami, okay lang. Kahit Christian kami. Born again. hindi, oo. Okay lang na magmura. Basta maayos. Oo. Kasi define nyo naman kung palamura. Expression lang naman. Pagalit ka, di ba? Hindi, tsaka marami din kasi yung adik sa kanin. Kaya, okay talaga sa amin si tatay. I-post natin. Ako mag-repost. Go na yan. Pero wala naman ako binagit na ano dyan na as in talagang tutok lang sa ano. Tayo matakot. Basta walang inciting to sedition. Mga panlaban nila eh. I-repost ko. Hindi kita itatag. Send mo sa akin. Pero sa page ko. Ay, hindi ko sa mga airdrop. Airdrop, oo. I-airdrop na lang. Ay, na-hold up ako. Ay, nako. Ilang beses ko rin naranasan na na-hold up ako. Pauwi. Gano'n na, Sini-slash ma'am yung yung bag ko. Sini-slash, law student ako noon. Pagkatapos, ako nagbabayad din ng tuition fee. Ako ganyan. Wala na, in-hold up yung ko, pambayad ko ng isang sem ko. As in, grabe talaga yung tiyak ko noon, Sabi ko, mapapawi ko naman sa pagla-live selling ko sa pag-business. Alam niyo yung feeling na si Tatay Digong gumawa ng kabutihan, gumawa ng mga kung anumang project, sa bandang uli ang sama-sama ng tingin sa kanya. Ang sama-sama. Alam mo yung kahapon, nabigla siyang kinuha, nabigla siyang inano, ayan, nabigla siyang kinuha. Ang sakit. Hindi ko alam kung bakit ang sakit. Kasi nung panahon ng Duterte, ramdam ko ang sarap maging Pilipino. As in, ang sarap maging I-post natin to! Wait lang, tapos yung madam, baka maluha ka din. Kasi, alam mo, makikita mo sa social media, Madam. Hustisya para sa mga pinatay ng EJK, mga pinatay ng adik. Kami, hustisya namin. Hold up. Hustisya ng pinatay. Hustisya ng nirape. Minimisahan pa ng mga pari nakita ko sa social media. Yung mga pinatay ng mga pinatay na adik. Kami, asan hustisya namin? Kami, tulungan ninyo kami mga Pilipino na nagko-commute araw-araw. Nagko-commute, makikita nyo. Dami
dyan din maraming nagawa sa amin. May mga kasama. Sa bahay, jowa. Kaya natagay sa katayuan ng mga hirap na nasa laylayan. Hindi namin hinihiling yung 20 pesos na bigas kasi may pambili kami. Yung panahon ni Duterte, yung kinakain namin masarap na bigas sa tingko 47 pesos na papapandan. Ngayon magkano na? 59, 60 kilo. Ang amin lang, makakain ng masarap yung mga Pilipino. Hindi makabili ng mamahaling bigas, makakain ng masarap na kanin. Kahit walang ulam, kaya-kaya ng kainin. Kaya-kaya na yung lasa ng kanin. Sana yun naman ang maisip ninyo. Saan kayo sa Bulacan dito? Saan? Carissa. Sa kasada ginagawa nyo. Saan to Cristo ba? Ginawa kabutihan ni Tatay Digo. Kaya from Dati, Duterte, pero tingnan nyo kung ngayon ba't ako umiiyak. Dati Saan to Cristo. Ewan ko kung bakit kami kaibigan. Meron parang issue din dyan. Ginawa mo to nung after makidnap ni March 12 yan. Tagal mo nang kinikin mo. Ako niyak lang ako. Pero yun kailangan i-release yun, no? Yung mga expressive talaga. Buisit na buisit. Buisit na buisit ka sa bahay. Ayan, madam. Wala akong pinagkakausap sa akin. Ayan na rin sila mga idol. Ayan. Ay guys, punta kayo ha. Mag 4% na lang yung ano ko, yung eme ko. So baka mag-end tong live. Pero magla-live ako ulit. Kalma lang kayo dyan. Kalma lang kayo dyan. Ano lang, magre-relive ako. Pag namatayan, huwag kayo mag-panic, okay? Magsasign kayo, ma'am? Magsa-site mo kayo. Sige, mag-grab mo kayo. Thank you. Yes, of course. Thank you lang ako. Hinihintay ko kayo talaga. Denise, salamat. Gimbe. Sir, thank you. Thank you. Kahit anong ID naman po. Apo. May dalang ID din. Nakita mo ako. Walang pangalan yung iPhone ko. Ayan, ay wala. Ayun, meron pala. Let's go. Ay, naku, wala silang ID. Sila. Pwede ba ang bata po? Ano po? Pwede yung minor? 70. Thank you. Thank you. Ano po, kung... Walang dalang ID. Student po eh, kaya lang hindi nila dala ID. Yung pong cellphone number niyo, registered po sa pangalan. Sa parent. Nila? Yes, yung dalawang minor. Ay, yung dalawang man. Ayan, madam. Ilan taon na po sila? 70. 17. Kailan po birthday nila? Sige, aabot tayo. February 8, yung isa, 3rd January 11. Ay, sorry. 17. Ay, tama. Ay, paano ko itong cellphone number pa lang nalagay ko kasi ginaya ko lang. Ano niya na lang po, yung SSN number po dyan. Ito, SSN. Apo. Ano yun? Pero yung dito po, dito niya na po, SSS dash po, tapos yung SSS number. Lang sa akin. Okay. Ang dami gusto makalaya sa Tatay Digo. Dito Gusto ko ulit maging punta kayo safe. dito. Yes. Okay. Ay, sulat mo ko kung siya masulat. Ay, oo naman po. Finally po. Okay, dito na. Anong ID to, te? Okay. Anong ID ba to? Thank you, Ma'am Drew. Kalan Anong pa number? naman yung ano mo. Sige, sabihin mo na sa akin. Madam, na-airdrop ko na sa'yo. Na-receive ko lang.
Ito, check ko muna kung na-receive ko na. 36. Ikaw muna. 5780. Dash 2350. Sayang si Lydia. Kaya mo, te? Firma? Taga-Bulacan din po kayo. Taga-Sapang Pali proper lang po ako. Taga-ano po? Diyan lang po ako sa metro. Pa. Yes!